gusto mo, alam ko, baka meron pa kayong gustong itanong sa akin, yung elephant in the room na sabihin natin, yung pinakamalaking issue sa Marinduque na nagkakameron problema. You want me to touch on that? Gusto mong pag-usapan natin? Sige po, Governor. Yeah. Okay. So ito na, sabi natin, nabanggit mo na kasi sa akin na 6 na buwan ako rito. Tama po yan. Pero yung mahigit 2 buwan, naubos ko na sa pag-aasikaso yung markuper na yan, yung markuper settlement. Ngayon, ano po nangyari dyan? Kung gusto mo, ito parang regalo sa atin yung markuper settlement eh. Pinaliwanag po nila sa akin yan bago ako lumabas. Oy, meron ng settlement ng markuper. In a short spiel, pakiabot nga sa akin yung box. Sige ho. Kasi ito para Okay, sige. ano nangyari dyan sa ano na yan? Okay, sige, Governor. Paabot na lang po, kukunin na lang po. Sige. But pag-uusapan ho natin kasi, I understand magkaroon ho ng parang 100 million settlement agreement, No. di umano. At kaya naman, isahuyaan sa Ito po yan. ating pong tatalakayin po ngayon, okay, dito po sa ating programa. At the same time, ay meron hong revelasyon si Governor. Hawak-hawak Okay. niya po Okay, ang ito, mga kababayan. box nakalagay 100 million US dollar markuper settlement. Okay, What about that, Governor? Yan po yung sinabi sa akin na napanood ko pa nga si Governor Presby sa TV. Tinarabaho daw niya yan, ni Congressman, si Atty. Tricia, ni Atty. Mike. Only to find out pare, nung Pera na po ba ang laman yan, Governor? ito ang nangyari, yung Ano po yan? Anong empty, wala pong laman. empty, walang laman. Oh. Kasi walang laman yung escrow account. Okay. Na sinasabi nila may $100 billion yung settlement. Ang sabi ko, bakit yung pinirmahan yung settlement nang wala yung pera? Okay. Pangako yung binigay sa atin. Okay. Na kailangan magkakameron lang ng pera ito kapag yung lahat ng kaso, na pati nasa DNR, pati yung nasa Court of Appeals, matanggal. Hindi ako kampante doon. Although, hindi naman ako tumatanggi na, nandyan na eh. Paano ko tatanggihan ang isang bagay na nandyan na? Di ba? Pero yung hinihingi nila na clearance from DNR, sulat from DNR, hindi po sa akin yun. Hindi manggagaling sa akin yun. Di ba? Manggagaling yun sa DNR. Ngayon, ito niregalo nyo sa Marinduque, walang laman sa ngayon. Ang hinahanap ko, antimano, nung na-dismiss yung kaso, kasi na-dismiss na yung writ of kalikasan. Dinismiss ng Court of Appeal, sabi ko, ilang buwan na yung nakakalipas, wala pa rin yung pera. Doon sa settlement agreement nyo, within 5 days or what, magdinalagay ang pera, wala pa rin pera ngayon. Ganyan yan. Okay. Naitanong mo. Kala ko pa naman, Governor, meron na diyang 100 million. Wala po. So, Governor, nasa na tayo? Matapos na ma-dismiss yung writ of kalikasan case. And nakapagawa na po ba ng letter ang DENR na parang pinapawalang bisa na ang mga kaso base doon sa request, doon sa terms and conditions na hinihingi ng Barrick Gold at ng Placer Dome? Okay. Ang mabigat dito ngayon, ulitin ko lang yung Barrick is requesting a letter, humingi siya ng sulat na manggagaling sa DNR na wala na silang kaso. Tanggal na lahat ng reklamo sa kanila. Correct. Bago sila maglagay ng pera. Bukod pa sa ron, ang ilalagay lang nila kalahati, hindi 100 million kagad. Kalahati muna at saka i-install nila yung sa 3 taon yung natitira. Okay. Okay. So wala. Anong gagawin ko? Nag-aantay lang naman ako na kapag nag-clearance si DNR, hindi siya katay gagalaw. Pero yung Kasi ang bola po nasa DNR na. nasa DNR. Okay. Nasa DNR. Ano pong update ng Unang-una, DNR? tingnan mo balikan ko lang yung istorya. Ang writ of kalikasan, ang nag-file yan ay si Father Bernas. 2010. Imagine, 2010 pa na-file yung kaso na yan. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 dumating si Governor Presby. Salamat naman si kaso yung kaso. Pero ang nakakataka, within 2 years, 22, pumasok yung abogado na na-hire natin, si Seda. Tinanggal ko na rin yung kontrata noon. Alam mo kung bakit? For a lawyer na sinasabing magaling, bakit ganyan ang advice nyo sa Marinduque na tanggapin ang ganyang klaseng settlement na walang
paunang bayad sa Marinduque. Mm. Parang ang feeling ko lang, hindi ko masabi bakit nagkaganon. Sila ang magtanungan. Mm-mm. Bakit nga pala ang naikasa nating settlement ay ganito? Mm-mm. So tanungin nila yung lawyer nila. Mm-mm. Kaya sabi sa akin, kasi tanggalin ko na yan sa kontrata, yan si De La Seda. Seda. Unang-una, ang laki ng hinihingi eh. Alam mo naman, humingi ng 25%. Paano mo bibigyan ng 25% yun, di ba? So, ibig sabihin po yung sinasabi ni Governor, out of doon sa sinakalagay ho dito na 100 million US dollar na settlement agreement ay kukuha doon ng 25% at ibibigay doon, ibabayad doon sa SEDA Law Office. Yan ang isang hindi rin malinaw. Unang tanong ko, saan manggagaling yung 25%? Mm-mm. Dito Mm-mm. or sa pondo natin? Hindi natin kaya yon, Mr. Myong. Mm-mm. Yung 25%, $25 million is 1.6 billion pesos. Mm-mm. Ang pondo natin dito is 1.3 billion lang, 1.4 taon-taon. Mm-mm. So, Governor, na-cancel nyo na po yung contract Ayan, ng SEDA. sinulatan namin pinasulatan ko kay Atty. Ben na cancelan mo na yan. Unang-una, ang pagkaalam ko, I could be wrong, hindi pwedeng mag-hire ng private lawyer ang province. Kailangan yung legal officer lang natin ang pwedeng magdemanda. At bukod pa sa ron, non-extendable yan na 6 months lang. Kung ikaw ay eksperto sa isang bagay, you can be hired for a limited time. Hindi naman pwedeng forever na, di ba? So, nandyan po tayo. So in short po, Governor, matapos na ibaba ng Court of Appeals yung desisyon na ilang buwan na ang nakakalipas, hanggang ngayon, itong box na hawak po ninyo, Opo. wala pa ring laman. Inaantay ko po na magkalaman yung ating settlement. Inaantay ko po yung barik na mag-deposit. Wala po. Wala. Kailan ano ho yung instance na may huling communication kayo, the provincial government with the DENR and DENR or provincial government with Barrick Gold? Ang the latest na communication is coming from Barrick. Ito lang December, sumulat na si Barrick. Ang sulat ni Barrick, bigyan nyo na kami ng clearance, tanggalin yung communication ni DENR. Para kapag lumabas daw yon, saka sila maglalagay ng pera kasi nilinaw na nila ron. That is a conditional escrow. Nandun na yun sa sulat ni Barrick. Dahil nga lang, hindi ko na i-ready. Mismo si Barrick na nagsasabi na ang hawak natin is conditional escrow. Parang kung merong mga nangyari na, saka lang magliligay ng pera. Tapos, ibig sabihin hanggang sa ngayon ho, from that December period, ibig sabihin ho, since ang bola ay nasa DENR na, wala pang ginagawang aksyon ang DENR or communication ng DENR? I believe, hindi naman sa walang ginagawang aksyon ng DENR. I believe ko lang to, opinion ko lang DENR being a national government office, they are just prudent. Hindi sila basta-basta, kasi unang-una, sinabi ni DENR, nung ginagawa yung settlement na yan, hindi nila alam. Hindi rin nila alam yung settlement documents, wala silang kopya. Yun ang sinasabi ni DENR. Sige, isipin mo ngayon. Kung hindi kasali yung tao dun sa ginagawa niyong usapan, tapos ngayon meron decision court, bigla kang isasali, siyempre nag-iingat din si DENR. Inaaral nila yung sitwasyon. Kaya yan ang ano natin. At saka, hindi lang December lang nangyari yan. Noong October pa, dinismiss ng Court of Appeals yung kalikasan, Writ of kalikasan. October, November, December, January. 4 na buwan na po ito. Nakalagay dun sa settlement agreement nila, mag 5 days or 60 days, dapat may pera tayo. So, pwede na ba nating ibahin na yung ating Ipapahinga na ho natin. Kala ko pa naman. Kasi baka po, Kala ko pa naman, Governor, may laman na. akala ko rin Mr. Byong And what is your prayer, Governor? Okay. So, habang ibabalik ho yung box ng hopefully malaman na. Tungkol dyan sa prayer ko lang, sana yung mga bukal na umaatake sa akin, tigilan na nila yun. Parang gusto pa akong sisihin Ba't hindi ko rin tinatanggap? My God, wala po sa akin, wala po sa kamay ko yung clearance, yung sulat na gagawin. DENR po yung gagawa nun. Ngayon, kung meron ng sulat si DENR, natural lang, tanggapin na natin, nandyan na di ba? So, mali po yung, wari ko, parang namumuliti ka na naman itong mga bukal na ito di ba?